Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Calab Berry Blooms. Amoy kalat, amoy good vibes. Hello, Washi! Laundry day na naman! Yay! Anong meron? Mancha ng chocolate, Oh. putik, may libag pa! Kaya natin yan! With Pride Washing Machine Detergent, may triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at madupit na dumit mancha. Kaya easy-easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon! All you need is pride. All you need is pride. ACS. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Calab Berry Blooms. Amoy kalat, amoy good vibes. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Calab Berry Blooms. Amoy kalat, amoy good vibes. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Calab Berry Blooms. Amoy kalat, amoy good vibes. Maulan man, no worries na amoy kulog ang damit. Charm Fabcon, bangong pumakabloom, tanggal amoy kulog sa bango ng charm. Kaya gamit ko, Charm Fabcon with Bloom Fresh technology. Kills 99.9% of kulob-causing bacteria. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries. Ang sampay sa loob, no amoy kulob. Bangong pumakabloom sa charm. Charm Fabcon. ACS. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Calab Berry Blooms. Amoy kalat, amoy good vibes. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Calab Berry Blooms. Amoy kalat, amoy good vibes. Mga balitang gigising sa inyong umaga. Mga balitang kailangan mong malaman. Mapapakinggan sa ACS Balita sa 2x2. Kasama sina Anthony Taberna at Jerry Baha. Lunes hanggang Biyernes. Tambalang Anthony Taberna at Jerry Baha ang gigising sa inyong umaga dahil lalatay ang humahagupit na diskusyon at komentaryo Lunes hanggang Biyernes sa 2x2. Curious ka ba sa maraming bagay? Kami na ang bahala dyan. Aalamin, tutuklasin at bibigyang linaw namin ang mga katanungang bumabagabag sa inyong isipan. Sa programa kung saan ang bawat sagot ay galing lamang sa mga eksperto. Ang Expert's Opinion, tuwing linggo alas 3 ng hapon, dito lang sa DZRH TV.
Magandang araw mga kaibigan. Ito po ang inyong balerina ng bayan, si Lisa Makuhay Lizalde, na nag-aanyaya sa inyong samahan kami at ang aming mga espesyal na panauhin para sa kalahating oras ng masayang kwentuhan sa aming programang Art to Art, kung saan ang usapang sining at kultura ay para sa lahat. Huwag kaliligtaan, tuwing linggo, alas 3:30 ng hapon, dito lamang sa DZRH Radio, DZRH TV, at via online streaming. Isang taon na binalot ng buhat ng kaliwat ka ng revelasyon, mga panawagan na umalingaw-ngaw sa lansangan, 12 buwan ng paglaban sa katiwalian at paghahabol sa katotohanan at pananagutan, mga kwento ng pagtindig na sinalubong ng papuri at hinarap ng pambabatikos. Sa pagtatapos ng taon, kaninong boses ang mananaig? Sino ang mananagot? Balikan ang kwento na humubog sa mukha ng balita ngayong taon sa December 30 at 31, alas 12 ng tanghali sa DZRH Rewind 2025. Maagang balitaan, maagang usapan sa mga issue at balita. Kasama si Kuya Angelo Palmones sa Magandang Umaga Pilipinas. Mula Lunes hanggang Biyernes. Sa aming lahat sa programang Art to Art, ako po si Lisa Makuhay Lizalde na bumabati sa inyo ng isang maligayang Pasko at mapayapang bagong taon. Nagsimula sa pangarap hanggang sa maabot ang tagumpay. Iba't ibang kwento, iba't ibang mukha ng atletang Pilipino. Mas pinatindi, mas pinalakas, at mas pinaaksyon sa Match Point tuwing Sabado, 12:30 ng tanghali sa DZRH TV. We've got you covered. From the hottest hits, exclusive interviews, kilig to the bones fan meet experience. Budget ay naratipikahan ho ng both houses, the upper and the lower and the upper chamber, ang Senate at saka ang House partner, no? Na ngayon ay inaaral na. Sabi ng Malacanang, inaaral na ng Pangulo. So hindi magki-Christmas break ang Pangulo. Hindi, Christmas and New Year break. Yun ang sinasabi. Kasi pag-aaralan niya, bubusisiin. Pero yung budget kailangan kasi mapirmahan niya bago maghiwalay ang taon. Otherwise, hindi pwedeng January kasi labag yun sa batas, ayon sa mga konstitusyon. abogado. At magkakaroon tayo ng reenacted budget kung hindi niya mapipirmahan bago maghiwalay ang taon. Kung mapirmahan naman niya, kung di ako nagkakamali batay sa mga abogado, ay magre-reenact muna tayo hanggang sa mapagtibay yung
susunod na budget. 6.7 trillion pesos. Laki, no? Opo, pero ito, pag-usapan natin yung siguro yung muna kung naging 25 budget, sapagkat dito sa inilabas ni Congressman Leandro Mendoza na Cabral File. Ano ba yung Cabral File? Si Yusek Cabral kasi, partner, siya yung Undersecretary ng DPWH sa planning. Na ang ibig sabihin pala, sa kanya nanggagaling na opisina kung sino, saan, kailan ilalagay yung mga proyektong pinondohan sa ilalim ng General Appropriations Act. So, kaya siya may record noon, partner. Nasa kanya kung magkano, sinong congressman ng proponent, kaninong distrito, at sinong magkano ang halaga. Nasa kanya lahat yung files na yon. Kaya nung makuha yun ni Congressman Libiste, nakita niya kung sino-sino yung mga may insertions, sino-sino yung mga may ipinasok na proyekto. At lumalabas sa 2025 budget, ito yung mga malalaking nakakuha umano ng insertions, partner. Si Speaker Martin Romualdez ay mayroong 19,102,112 pesos na 2025 DPWH budget. Si Congressman Sandro Marcos, 12,911,379,000. At ang pumangatlo, alam mo ba, partner, kung sinong pumangatlo? Ang kongresista at pastor na kongresista ng Maynila, si Congressman Benny Abante. Ang kanyang DPWH 2025 DPWH budget ay 3,847,222,000. Sumunod si Congressman Ace Barber, 3,847,222. Parehas pala sila. So hindi bababa bilyones ang pinag-uusapan billion, dito. Partner. Pero ang tanong natin, kung sila nga ang nakatanggap niyan, ay meron bang ebidensya na naitayo, na itatag yung mga infrastructure projects na yan? Nagawa ba o hindi? Ang magpapatigas niyan ay yung mga constituente nila kung ano ang nakita nilang proyekto. Kaya yun yung ating pinag-uusapan, pinagdedebatehan at iniimbestigahan ngayon ng ating mga ng ating pamahalaan. Si Congressman, kung baka mga taga riyan sa Mindanao, si Congressman Zia Alonto Adjong, 1,800,500,000. Si Congressman Jerbil Luistro, mga taga Batangas, 4,730,471,000. Si Congressman Ortega, 3 billion. Saan si Ortega? Norte yan, di ba? Norte ito. 3,229,628,000. At si Congressman Dan Fernandez, 1,731,571 million. At meron pa akong nakita rito na ultimong mga party list, partner. Sa kabuuan ay bilyones din ang napapunta sa kanilang mga budget. Ito, yung mga party list din, medyo questionable yan kasi wala naman silang, kumbaga, kinasasakupan kundi sektor ang kanilang rini-represent. Pero may budget sila para sa mga infrastructure projects. Tama ba, partner? Oo. Ganun yung lumalabas? Ito, hinahanap ko itong napalathala dito sa isang news online na sinusubaybayan natin. At malaki rin ang sinasabing budget dito ng mga party list, partner. I think if I've not missed, nasan ba yan? But at any rate, alam niyo, teka lang ha, ito kasing, kaya ito ay inire-report namin sa inyo para ma-validate niyo dyan sa mga lugar ninyo kung may nakikita ba kayo. Ito, ang sabi rito sa bilyonaryo na ating more than, partner, 40 party list groups are linked to billions of pesos worth of endorsed project included in the proposed 2025 budget. So talagang
kuwan sila. Itong mga party list na ito, at ang sinasabi rito ay ang pinakamalaking may nakuhang budget dito ay itong ang probinsyano party list na umano ay merong 2.1 billion endorsed project. More than 2.1 billion Endorsed project. So, na kanino ito, nila pala in-endorse yan? ito para siguro Kasi wala naman paglalagyan yung infrastructure pero projects nila, di ba? In fairness, yung sinasabi naman dito, at ito siguro dapat kung nakikinig kayo, kung nakarating ba sa inyo ang mga proyektong ito. Kasi ang sinasabing listed project dito nitong Provinciano Party List ay nangyari sa Bicol, Capiz, Oriental Mindoro, South Cotabato, Surigao del Norte, Batangas, Laguna at other provinces para sa mga marginalized farmers and fisher folks. So mga marginalized, yung mga nasa laylayan na mga magsasaka, hirap sa buhay ng mga mangingisda. Nakarating ba sa inyo ang proyektong ito na binabanggit dito sa endorsed project? Anong project? Anong ang specific project? Wala pa rito sa lista pero kasi di ba malalaman yan na yung iniiwasan ngayon na walang solid na proyekto. Kumbaga parang sabi nga ni Senator Mig Zubiri, yung i-identify mo later. Hindi na pwede yun, di ba? Ito, yung Ako Bicol ni Saldico pumapangalawa sa party list na may nakuha namang 1.4 billion. So 2025 budget lang ho pinag-uusapan natin dito, ha? Tapos yung pangatlo, yung 4-piece ni Congressman Marcelino Libanan na mayroong 1.1 billion. Ha? At ang sumunod ay yung ano ba ito? Sagip. Sagip, 660 million. TGP, 550 million. ACT CIS, 460 million. Bagong Henerasyon, 460 million. LPGMA, 460 million. One Rider, 420 million. OFW, 413 million. AGAP, 410 million. Tingog, 350 million. Uswag Ilonggo, 336.4. Pilreca, 330 million. APEC, 263 million. And Kabayan, 260 million. Ito yung mga party list na bilyon at milyon ang naging share mula sa 2025 General Appropriations budget. At kayo mga kababayan, nakaabot ba sa inyo ito? Naramdaman ba ninyo ito? Nakamuyamos ba kayo rito? Ika nga, partner? Nakapakinabang ba kayo rito? Sa mga susunod siguro hong mga araw ay tama yung sinasabi ni partner, malaman natin kung saan, anong klaseng proyekto. Kasi baka mamaya ghost project din ito. Hindi naman ho namin sinasabi pa, partner, ha? Maigi na yung magkaintindihan tayo. Baka lumabas ang pera, parang multong proyekto ng flood control, ni isang poste, partner, walang naipatayo. Nakakakilabot yun. Talaga namang kwan. Talaga naman hong kasumpa-sumpa yung mga gumawa niyan. Mawalang galang na. At ayaw natin sanang gamitin yung mga salitang yan, pero sobra. At pag pinanonood mo yung mga salaysay ni Congressman Libiste, talagang matitigalgal ka na hanggang ngayon ay talagang ang lalaki ng pinag-uusapang perang nakakamal ng mga congressman. Tos Mariosa. Balansyado! Ay, ito. Sige, andyan na ba? Tayo muna ay kumausap ng mga taga Pyrotechnics Manufacturers Dealers Association kasi parang hindi ako nasanay, partner, ng tahimik yung putukan Parang ang barometro ko kinalakihan na kasi natin yung generation natin. Ayoko naman sana mangyari pero parang ngayon nakukulangan ako sa ingay.
pero hindi ko sinasabing magpaputok kayo ng magpaputok. Oo. Iba pa rin kasi yung, sabi nga nila, iba yung ingay na dala ng paputok kaysa yung ingay ng radyo, ng videoke, ng mga kaldero at mga pinggan. Pero kung ang ingay naman ng paputok ay mula sa legal na paputok na ibinebenta ng legal at hindi nakaka-perwisyo, maganda yan. Ano bang ibig sabihin yan, Ma'am Leia Alapide? Ayaw na ba ng tao ngayong unahin ng paputok? Ang inuuna muna ba yung mga bilog-bilog at mga panghanda sa Pasko't Bagong Taon? Ma'am Leia Alapide ng Pyrotechnics Manufacturers Dealers Association. Siya po ang Vice President dito. Ma'am Leia, magandang hapon po sa inyo. Si Henry Uri at si Karen Oyong. Magandang hapon po, Ma'am Leia. Magandang hapon din po, ma'am, sir, at sa mga tigapakinig ng inyong programa po. Ayan, Happy New Year po sa inyo. Happy New Advance. Year, ma'am. Oo. Ma'am, kumusta? Ngayon bang 2025, kung ikukumpara last year sa mga nagdaang taon, kumusta ho ang pasok ng sales ng mga pyrotechnics and yung mga paputok pa din natin? Okay. Maganda naman po. So, kung makikita nyo lang sana po live ngayon, masigla po ang business operation ng mga tiga-Bukawi, Bulacan. And I am hoping that entire the Philippines, in all the stalls and stores ng mga lehitimong manininda ay sana ganito rin po. So, kahit nahihirapan man kami doon sa umpisa because of our competition with the online sellers, at least ngayong araw na to, maganda naman po yung pagbisita sa amin ng mga customers namin, mga suki at mga ibang gusto pang maka-experience doon sa elegance of celebrating fireworks, celebrating the occasion with fireworks. Okay. Nabanggit nyo, Ma'am Leia, yung online stores na nagbebenta ng mga paputok. Itong mga ito po ay inyong, kumbaga, kompetisyon na rin, tama po ba? So, hindi po legal ang mga paputok na naibebenta sa online? Yes, ma'am. Ang mga issues ay yung pagtitinda ng mga illegal sellers. They don't have the license to sell, but yet they are engaging in the business. So, mas mura silang magbenta dahil wala po silang inuupahan na lugar, wala po silang mga permits. Saka alam nyo na po yung gastos ng travel, yung cost ng to transport the products, all of those are kumbaga, lamang po sila. So, ang nagko-complain po sa amin ay yung mga nasa probinsya who underwent several seminars to prove their worth na kaya nilang mag-explain, magturo kung paano sindihan ng isang produkto na kanilang binebenta. Ma'am, yung mga yan, yung mga online seller na yan, hindi ho sa inyo umaangkat para event? Kasi with all due respect, at in fairness naman, sa iba mga online seller partner, talagang may mga nag-online selling naman. You mean to say, hindi ho, wala bang malabang ka-tie up kayo ng mga online seller na sa inyo umaangkat para ibenta online? We really do not know because yung pong account po nila is hidden. So, hindi naman po namin alam kung binebenta ba nila yung mga binibili po nila. Kasi may style naman po yung ibang nagtitinda po online. They purchase yung tigko-konti lang po. Then they transact. Then again, they go and buy again some stock. So, pero hindi natin alam kung... To be frank about it, kung hindi ho sa inyo kumukuha, may kinukuhanan ng mga ito na hindi legal ang pasok na maaring smuggled po ito. Pero would you know kung kasi kalaban ninyo ito, masakit sa ulo ito eh. Sino ba ang kalaban ninyong pilit na lumulusot at para makalusot ito may mga kasabwat po ito. Well, mahirap naman pong magturo, but then the only evidence we have is yung nakikita po natin
sa Facebook, sa different social platforms. Nakikita po natin na nakakabili na po sila ng chemicals na through online, and which is very dangerous, and that's the reason why we coordinated with the Director of Anti-Cybercrime para po matulungan kami na matrace po ang mga taong ito, because it's not really easy na pabayaan na lang po silang umawak ng mga regulated explosive ingredients. Okay. So, yan po. Ma'am Lea, paano po malalaman ng ating mga mamimili kung alin po yung legal na paputok at alin po yung illegal? Unahin po muna natin yung legal, which is of course, rini-represent nyo nga po ang Philippine Pyrotechnics Manufacturers Dealer Association. And assume ko na po lahat ng inyong mga miyembro po, lahat po ng mga nakarehistro sa inyo ay ang mga produkto na binibenta ng mga miyembro nyo ay legal po. At safe. At paano po natin malalaman ito bilang isang ordinaryong mamimili, Ma'am Lea? Yes po. Ang mga ang DTI po ay meron din naman pong listahan ng mga rehistrado sa PNP na nakapag-PS Mark certification po. Okay. So they have the list, the website po ang DTI, but we are also posting yung ibinigay po sa amin na listahan ng DTI para ma-aware po yung mga iba't ibang consumers na kung ano dapat po ang kanilang bilhin. At the same time, yung pong binigay nilang listahan should give awareness to the dealers na na bumili sa mga lehitimong mga manufacturers at mga nakapag-PS Mark certification na manufacturing company. So that's the difference po, no, Ma'am Lea. Kasi nag-apply po kayo ng mga permits na banggit nyo. Pero can you also tell us, ano po ba yung mga permits na ina-applyan nyo, binabayaran nyo, mga buwis? And meron po ba dapat na eksperto o professionals po na gumagawa at nagmamanufacture, humahawak po ng mga sangkap, ng mga materyales po para makabuo po ng paputok o pyrotechnics po, Ma'am Lea? Yes po. Ang mga manufacturers po ay bibili sa mga chemical dealers na may sarili rin pong lisensya dito sa Pilipinas. So, kahit naman po kaming halimbawa, yung mga manufacturers, they are also authorized to import chemical products with all the necessary documents that go with it. So lahat po yun kino-comply ng isang manufacturer. So ang problema lamang po ngayon ay dahil po dito sa technology natin na online, nakakabili rin po sila online. Pero yun hong manufacturing, yung mixing of chemicals para makagawa ng paputok. Kayo ba ay mga lisensyado lahat? Ang I suppose mga lisensyado lahat ng inyo pong mga ang inyong mga chemist. Kumbaga, chemist ba tawag doon? dyan? Sino po ba ang mga professionals na gumagawa ng paputok, ma'am? Opo, mga pyrotechnicians po. Tawag sa kanila. Kumbaga po, lisensyado po kami na mag-purchase dito sa mga legal na chemical dealers din po. So, the problem lies kung maka-purchase itong mga ibang tao na wala naman pong lisensya, magagaling pong gumawa kahit under the tree at makagawa na po sila. They sell it and through online, they negotiate and who knows kung ano na po yung mga ginagawa nila, kung gaano kalaki or ka-overweight yung mga dinidil nila. And para magbigay po kami ng ehemplo, pwede nyo pong i-click yung mga, pag nag-search kayo ng mga malalakas na firecrackers, pwede nyo po imbawang
i-type yung King Kong or Century Tuna because they hide the identity. Kaya ang naging okay. naging Parang problem may po is AI. poser accounts or fake accounts nga po. Ano. Pero yung ano po ma'am, nabanggit nyo, kung ganun po, pwedeng bumili pala kahit sino online, di pwede na rin po mag-manufacture ng mga bomba, ng mga IEDs. May parang ganun po, no? Yes Kahit sino, po. kung Yan po yung may access. iniiwasan namin. Yes, ma'am. I Yan po see. yung iniiwasan namin na mangyari po because if something happens, kami po ang inihigpitan. Kami po yung inupuntahan. Kami po yung highly regulated na nga po kami. And there are so many restrictions. And siyempre po, naiintindihan din naman namin ng gobyerno. Kaya lang po, sana paigtingin din po nila yung monitoring system Do their na part. ginagawa na po nila So, para sa mga walang lisensya. you have formal appeal to the government in this matter. Yes, sir. We try to coordinate always with the proper office. Limbawa po sa PNP, we have communication and we are very thankful with the civil security group and specifically the firearms explosives office because they get to work with us. But the only thing is we can only report yung pong mga nagva-violate. Kasi kami naman po, when we try to talk it out dito sa mga tao, halimbawa na malapit na rin po doon sa lugar namin, they take it personally. Yeah. Na parang dahil po nagiging sanhi po ng pagiging pag-aaway. Kasi po, sasabihin nila, o kayong mga officers nagsusumbong. We do that because that's our function. Kami po ay ang puntahan ng mga miyembro na nagsusumbong. Kaya kami naman po, idinudulog lang po namin sa mga opisina. Ay sabihin nyo ma'am, huwag mag-aaway, baka mamaya magbatuhan ng 5-star at Watusi at Piccolo. Katakot naman yan, wag naman Yun po po. yung iniiwasan po namin, ma'am. Diba? Kaya mas maganda po sana na hindi po kami ang magtuturo. Mas maganda po sana kung ang monitoring emanates from the enforcement agency. Alright. And let me just add this siguro. Opo. Let me just ask Ma'am Lea din kasi yung safety din ng mga workers na gumagawa, very important din po 'yon. So kung hindi yung mga illegal po na mga papatok, meron pa po tayo at last year na balitaan sa Laguna po may gumagawa po ng paputok sa likuran lang po yata ng kanilang bahay, parang ganun. Naku, that's very Tapos dangerous. sumabog po nasunog. Sumabog sa Valenzuela po. Meron din Ano po lang po yun? Yes. Mga illegal po yun, ma'am. And syempre, tapos kami po yung sisisihin. Opo. Well, siguro, mapaigting, kahit sabihin natin na ang mga chemical dealers ay source din ng possible pagbebenta. Hindi po natin masisure na magagaranti that these chemicals came from them kasi may online na nga po. Okay. Okay, so good luck. Do you have still... Pwede pa po bang humabol at mamili pa? Pero meron din kayo po pwede rin mamili naman sa inyo online. Parang hindi yata. I'm sure meron din kayong online na platform. Sa ngayon po, wala pa po. Maybe in the future. Yeah. Pero as of now, we encourage people to go to the physical stores para po makita nila yung produkto. Yeah. Maituro din sa kanila kung paano po gamitin ang isang produkto, lalo na kung bagong gawa ng mga lehitimong mga manufacturer. Dapat sa mga reputable. Sa mga reputable ako po dealers. Ay magpapasalamat po sa inyo because people are made aware na may mga ganitong issues at sana po iwasan din po nila na maging parte po
doon sa problema. Sige ma'am, at kaisa ninyo kami, basta kinakailangan lang sa mga kababayan natin. Ano ba yung marker sa mga para malaman na iyon ay kayo ang gumawa? Meron bang logo na dapat naroroon, presentable sa mga produkto? Yes Logo ninyo? Po, naandun po sir yung PS Mark logo PS ng Mark. DTI, Bureau of Product Standards. Yun po sana ang kanilang sundin. Ayan. At sa mga wag mawalang galang sa mga nagtitinda kung saan-saan, pero may choices naman yung ating mga kababayan na pumunta sa mga reputable na tindahan. Yes. So, alright. Ma'am Leia, thank you so much. Maraming salamat sir, ma'am. Salamat. Happy New Year. Thank you for the support. Happy New Year po. Thank you. Happy New Year, sir. Happy Thank New you. Year po, Ma'am Leia. Alright, salamat po si Ma'am Leia Alapide ng Pyrotechnics Manufacturers Dealers Association. Balansyado! Oy, basta ako, ang tip ko lang partner ha, pagsapit ng alas 10 ng gabi bukas, wag mo nang yung mga hahawak ng paputok, o kaya naman yung mahilig sa pagpapaputok, wag muna kayong kakain ng biko, ng kalamay, ng suman, ng tamalis, peanut butter, iwasan ninyo. Kasi Oo, yung mga nagyuyusi, mag-ingat kayo partner, marami na akong kwentong ganyan. Kasi po, kaya yan ang suggestion yan ang paalala ng aking partner kasi madikit po yung mga nabanggit niyang pagkain. Pag hinawakan nyo yung paputok, sinindihan nyo na at biglang dumikit dahil kumain kayo ng biko, pasag. Hindi mo mabitawan. Hindi mo maihagis. Goodbye fingers. O di ba? At saka yung mga nagyuyosi tapos nakainom pa, nagyuyosi. Sinindihan ng yung 5-star, sinindihan sa yosi. Yung yosi yung tinapon. Ang natangay, yung 5-star. Ang naibato, yung yosi. Baliktad. Sabog, ang bulalo. Wow. Tungki ng ilong. Wag naman po sana. Mag-iingat kayo. Mas maganda nga naman kung kayo'y gagamit nito, unang-una dapat may presence of mind. ay alam niyo kung paano gamitin. Pangalawa ay hindi kayo lasing, hindi kayo puyat. Yung mga bata, huwag palalapitin, huwag pahahawakin. Baka mamaya merong hindi sumabog, pinulot ng bata. Nako partner, akala mo yung mga dyan maraming nadidisgrasya. Yung sinindihan ay hindi naman ayaw pumutok, inapakan pa ng paa. Tapos inapakan babalikan, diba? Pagdampot saka sumabog. Pag ano daw kasi, ano yung tawag dun sa pag sinindihan mo na, yung, ano ba tawag sa ganun? Yung nakausiling ganun. Tapos yung sisindihan mo, mitsa, yun. Pag sinindihan mo na daw kasi yun, tapos hindi natuloy, tapos sinindihan mo ulit, baka sumabog bigla yun. So, hindi na daw safe. Dapat i-dispose nyo na yan. At saka sabi ni Ma'am Leia, pagka bumili daw kayo sa mga reputable at mapagkakatiwalaan at rehistrado at legal na mga nagbebenta ng paputok, ituturo din sa inyo yung tamang paggamit noon. Diba? At sana huwag kayong mag-YouTube, YouTube video, how to. Tsaka pwede bang mag-request? Pwede bang ang putukan simulan na lang natin ng 11:45. May schedule. At tapusin na natin ng 12:10 kasi kawawa naman yung mga aso. Yung ating mga fur babies. Nasa stress sila. Huwag kayong magpaputok ng hapon pa lamang ng 31 tapos tuloy-tuloy na. Nako, yung mga aso. Noong araw ganun, no? Nakakaawa naman. Naalala ko nung bata pa ako, 80s, 90s, ganun ang ingay, grabe. Di ba parang mga alas 7 pa lang ng gabi nagsisimula na habang nagbabarbecue kayo dun sa bakuran. Kami nga partner sa probinsya ko meron kaming paputok na ginagawa yung bakal na kinilumong ganon, tapos may basyo, tapos lalagyan namin ng tawag namin permelante. Yung parang ano ba yan? Homemade na homemade. Silaki ng kuko ng hinliliit na bilog. Tapos ibabala mo, isisiksik mo. Tapos yung saka mo ihahampas yung bakal at basyo sa puno ng nyog. Tapos lagabang na partner yun. Malakas. At yun 24 pa lamang, payabangan na kami ng ano nun. Palakasan na. Payabangan na kami ng paputok nun. Ano yung parang kanyon na sa bamboo? Nako, yan ang namimiss ko. Di ba sikat yun sa mga bata? Namimiss ko sa yung kanyon, partner. Kasi parang bamboo lang yun na lilinisan yung loob, di ba? Kung gagamit kayo ng kanyon,
wag na wag yung sisilipin yung butas, baka ma-curious kayo bakit hindi. Kasi minsan partner, nilalagyan mo ng kalburo, tapos lalagyan mo ng kerosene o gas. Yun ang yun ang pampaliyab eh. Kaya pala delikado yun kasi may Minsan, gas. sisindihan mo yon, pagkatapos pag hindi pumutok, silipin mo nga kaya kung bakit hindi pumutok. So, may biglang pumutok, no? Goodbye sa yung mga mata at mukha. Lahat ng yan huwag niyong gagawin. Kung hindi kayo maalam at kayo nagdudunong-dunungan, nagyayabang-yabangan, leave it to the expert. Huwag niyo, tsaka huwag mga bata, huwag Naku, huwag na huwag. Huwag niyong papahawak sa manood mga na lang bata. kayo, manood na lang kayo at makinig na lang kayo, ha? Ng mga paputukan. At walang magpapaputok ng baril kundi ang mamay. Balansyado! Oo, hindi, bawal. Bawal magpuputok Bawal ng po baril. yan. Sige, 6:03 na po ng gabi. Ako si Henry Uri, babalik pa kami. This time... Galing-galing mo, Smart dishwashing paste ko, pritong ulam na masebo, plato ang kaldero, tanggaling for everyday. Ganyan pag Smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal ang sebo, tanggal ang bakterya. Pahit para walang bahid, linis fantastic sa metal at plastic, number 1 ko to. Tanggaling-galing mo, Smart dishwashing paste. ACS. May nagbago. May arte. May budget. Akala nyo lang yon. So solid, White Rose Papaya, wow, White Rose, White Rose Papaya, wow, White Rose, White Rose Papaya. May glow up with White Rose Papaya. White Rose Papaya. May puti power times 2 kasi may papaya at niacinamide. May shea butter and tea tree oil pa. Kutis sulit ang glow up. Glow up with White Rose Papaya. White Rose Papaya. Kutis sulit ang glow up. ACS. Hello, Washi! Laundry day na naman! Yay! Anong meron? Mancha ng chocolate, putik, may libag pa! Kaya natin yan! With Pride Washing Machine Detergent, may triple stain away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit-mancha. Kaya easy-easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon! All you need is pride! All you need is pride! ACS. Bata pa lang ako, nakapokus na ako sa pagsasaka. Alam kong dito ako may pag-asang umasenso. Pero sa hirap ng buhay, muntikan nang di umusbong ang mga pangarap ko. Mabuti na lang, merong maasahang kaagapay sa pag-asenso. Madali lang mag-apply, malit pa ang interes. Kaya ngayon, ang mga binhing itinanim ko, unti-unti nang nagbunga. Panigurado, may anihing magandang kinabukasan ang ating mga susunod na henerasyon. Gaya ni Ginoong Giordani Cara, 2024 Land Bank Ulirang Magsasaka Awardee. Kaya mo ring pagyamanin ang iyong agribusiness sa tulong ng Land Bank AgriSenso Plus. Ang Land Bank AgriSenso Plus ay programang pautang ng Land Bank para sa mga magsasaka, mangingisda, SMEs at korporasyong nakapokus sa agrikultura. Land Bank AgriSenso Plus, kaagapay sa pag-asenso. Para sa karagdagang detalye, bumisita sa pinakamalapit na Land Bank Lending Center sa inyong lugar. Wow, ang saya. Isang barangay na labada, puro mancha pa. Goodbye, pahinga. Mommy, isang laba lang yan sa Pride Bar Blue. May powerful stain-away enzymes na malupit sa dunit mancha. At di masakit sa kamay. Isang laba lang yan! Hello, pahinga. Hello, Pride Bar Blue! ACS. Jiggy Manikad po. Bilang isang broadcaster, mahalaga sa akin ang tamang impormasyon. Sa lahat ng bagay, kahit sa food supplement, mapanuri ako. Kaya dito ako sa subok ng MX3 capsule. Ito'y may alpha, beta at gamma mangosteen. Para sa akin, sigurado ako sa MX3 capsule. Dito ako believe. Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Calab Berry Blooms. Amoy kalat, amoy good vibes. Sa lahat ng bagay, simula pa lang, siguraduhing max protection na. Kasi pag kulang ang proteksyon, baka madaling masira. Sa ngipin, dapat may max protection din. Max sa halaga ng unique toothpaste.
with Max Protect formula. Helps stop cavities before they start, while keeping breath fresh. Try unique maximum fluoride protection. Para Max Alaga, Max Protektado. ACS. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Calab Berry Blooms. Amoy kala, amoy good vibes. Pakikinggan ang bawat panig. When you fight for justice, think about the queer people. Kung hindi kami magkukwento, sino ang magkukwento para sa amin? Ang mga panawagan, ipababatid. Hindi talaga ito masusing pinag-aralan ng gobyerno. The women who are beaten and abused. It's time to listen to their voices. Tunghayan ang iba't ibang boses, mga kwento mula sa iba't ibang anggulo. Dito lang sa Point of View. Mapapanood tuwing linggo, alas 12 ng tanghali sa DZRH TV. Andyan ba? MMDA tayo. Tingnan nga natin kung maluwag na ba. Para maluwag na raw yata. Maluwag. Sapagkat pero masikip ang malls. naglabasan na raw yung mga prinsesa at prinsipe papatungo ng probinsya. Ang mga ang tawag mga main characters. Mga artistahin. Yes, pauwi na po ng kanya-kanya mga probinsya. Yung mga tagkakababae namin ni Jose sa Quezon ano naman ako. Kayo ba hindi? Ha? Hindi ba kayo Nakakatakot umuwi sa probinsya pag walang masyado laman ng bulsa eh. Ganon. Marami kasing nakaabang. May 120 yata inaanak ko rin. May patay tayo dyan. Si Chris Almelor ng MMDA Metro Base. Chris, magandang gabi. Happy New Year po, Sir Chris. Kumusta ang Alabang hanggang Balintawak hanggang Kamanaba? Baybayin po natin, silipin natin ito kahabaan ng EDSA, sir, kung saan ay may pagbagal pa rin. Simula po rito sa may Macapagal Avenue, patungo dito sa may Taft Rotonda ay moderate to heavy pa rin po yan. Hanggang kasama na rin po yan, yung dito sa may bago dumating ng tramo ay may kabagalan pa rin po ang daloy ng mga sakyan dyan. Paglagpas naman po niyan ay mabilis yung patungo dito sa may EDSA Magallanes. Ganon din po dito sa may area ng Arnaiz Avenue at may bahagyang pagbagal lamang yung service road dito sa may EDSA McKinley o bago makarating ng intersection ng EDSA McKinley. Paglagpas po niyan ay may muli pong bibilis yan, dire-diretso na po yan hanggang makarating dito sa may Mandaluyong area or ganoon na rin po dito sa may EDSA Guadix kung sa bago umakyat ng EDSA flyover ay maluwag na rin po yan. At dito naman po sa may White Plains, nananatiling maluwag din po yan, yung patungong Camp Aguinaldo, Main Avenue, at magkakaroon lamang ng bahagyang pagbagal dito sa may approach ng Pitwason, dire-diretso po yan, hanggang makarating dito sa may Cubao. At dito naman po sa may Nepa Q-Mart, patungong Kamuning, nananatiling maluwag na rin po ang daloy ng mga sakyan dyan, patungong Quezon Avenue, at magkakaroon lamang ng pagbagal muli dito sa may dito sa may North Avenue, hanggang dyan sa may Bansalangin. Subalit paglagpas po niyan, mabilis po ang daloy ng mga sakyan patungong Muñoz. At dito po sa may EDSA Balintawak, Cloverleaf, dyan po, nagkakaroon po tayo ng pagbagal. Yung bago dumating ng Balintawak, Cloverleaf. After po niyan ay maluwag yung patungong Bagong Baryo hanggang makarating dyan sa may monumento. Yung kaya daw yung kaya daw expressway papuntang south mula po sa Magallanes hanggang Alabang pababa na ng south. Wala pa naman po kaming namomonitor, sir, na pagbigat dito sa Magallanes Interchange, bukod po doon sa ginagawa pong EDSA Rehab. Doon po, ang Skyway ang Skyway. Sir, Skyway kasi wala po tayong monitoring doon. Hindi nyo ba ito? Wala naman hindi po nasakop. receive na tawag so far ngayon. Walang buti naman. Skyway. Okay. Pero Sir Chris, ang pagbigat niyan magsisimula yan after New Year, January 2, tama po ba? Before po siguro kasi 3, 4. ang declared po natin ang bali resume yata ng offices is on January 5. So expect po natin yan yung 3 and 4 medyo kakapal. Ano yan, Sunday ng gabi.
Sunday ng gabi, Oo, siguradong pabalik na kasi. Apakabigat niyan. Kasi Sir, may may pasok na. dagdag ko lang po yung po, southbound lane natin ng EDSA, yung po ang nagkakaroon ng problema ngayon. From Bagong Baryo, patungo dyan sa may Balintawak Public Market. Diyan po, at medyo makapal po ang namimili dito sa may Balintawak. At medyo na-occupy ng mga sasakyan, yung almost 2 to 3 lanes. Sigurado So, po kaya- yung pilit na inaayos ng MMDA ngayon. Kaya matraffic dahil maraming humahabol pamimili. Ano? Yes sir, kasi dyan po yata ang bilihan nila ng bagsakan ng mga prutas. At saka bukas kasi preparation na, wala nang Yes, bukas. Pero tama Sir Chris, no, yung mga malls po ba dyan sa EDSA like yung SM Mega Mall, SM North, Robinson's Galleria, kumusta po yung sitwasyon sa mga areas po na yun o malapit So po far, doon? sa ngayon po, maluwag. Malinis maluwag. po ang mga vicinity ng ating mga malls. Unlike po nung before Christmas. Nasa mga palengke at supermarket na ngayon ang tao, ano ho? Yes, Oo. sir. Yes. Ito po, yung binanggit ko kanina, yung Balintawak. Correct, po, correct. medyo inaayos ngayon ng mga kasama natin sa field. Ang Ay, ayos po yung Ross Boulevard, Quezon Avenue. Maluwag naman po sir yung Ross Boulevard. At the same time yung Quezon Avenue, wala rin po kami nare-receive na tawag na may... Wala nga namang any untoward incident, ano ho? So fully. far sir, wala naman po awalin. Very good, very good. Sige. Sir Chris, salamat. Happy New Year, ha? Happy New Year, Sir Chris. Apo, Thank you. Happy New Year, ma'am. Salamat. Si Chris Almelor, ang MMDA Metro Base natin. So, pwede pa. Manageable pa ang traffic. Kaya pa, hindi pa nakakainit ng ulo. Di ba? Magbaon kayo ng kwan. Bukas pa daw yan. Magbaon kayo lang ng ng mineral water, malaking bote ng mineral water, distilled water na may butas. Paano naman daw yung iba? Ha? Hindi, kaya na yan. Kaya na yan. Titiisin. Yung, para masigurado, dalawa baonin ninyo. Isang putol na malaking bote parang ayaw mo mag-stop over sila. Mahirap mag-stop over pag naipit ka't nasa may Sa bagay, nasa may gitna ka, partner. Paano iiwanan mo ba sa sakyan mo roon? So may pilapil ka daw muna. Naku, baka matuklaw kayo na. Aray. Kaya nga sabi nila hindi lang dapat may first aid kit kayo, baka sumakit ang tiyan, 'di ba? Mag number 2 bigla. Sorry sa mga naghahapunan na po, 'di ba? Hindi kasi realities 'yan sa sa pagbabiyahe, biglang alam mo yung nasira yung tiyan mo bigla o may nakain ka sa daan na hindi mo, 'di ba? Sumakit tiyan mo. So marami namang nabibiling online na pan. Paano ba sa yan, emergency diba? na pag-wiwi, marami naman. Oo, Pambabae, diba? panlalaki meron yan. Correct. Alam ko naka-prepare na kayo. Ang hindi lang kayo prepare ngayon ay yung mga hahabol ninyong inaanak at pero huwag nyo namang pawawalan. Pasko naman. Dumako na tayo sa mga report. May Pinay, pasahero mula sa Singapore, arestado sa NAIA sa kasong kidnapping ba? Bakit naman inaresto? Habol sa bagong taon ng kamalasan nito. Chikakas sa 27. Kuya Henry at Miss Kay, sinalubong ng posa sa Ninoy Aquino International Airport Terminal 3 sa lungsod ng Pasay ang isang pasahero na galing Singapore. Ayon sa report ng PNP Aviation Security Group, sinilbihan ng warrant of arrest ang babaeng pasahero sa arrival area. Pinasahan ng Miranda rights ng mga pulis na akusado sa kaso nitong kidnapping sa Imus City, lalawigan ng Cavite. Batay sa record, kinasuhan nito matapos mabigong ibalik ang isang minor de edad na walang inirekomendang piyansa ang korte para sa akusado. Nasa kustodiyan na ng Criminal Investigation and Detection Group Manila District Appeal Unit ang naarestong babae para sa documentation. Anong trabaho niyan sa Singapore? Walang sinabi sa report Kuyang Henry, pero ito nung bago umalis ng Pilipinas, meron na siyang kaso, kaya itong pag-uwi sinalubong na siya ng posa. Nakapuslit. Sige. Kumusta ang lansangan, Noche? Maluwag yung daloy ng traffic, lalong-lalo na dito sa kahabaan ng Ruas Boulevard. Una dito sa may Katigbak area, patungong Mia Road. Ganun din yung galing ng Mia Road, patungong Manila area. Maluwag naman sa daloy ng mga motorista. Nagkaroon lang ng pagbabagal, Henry, yung dito sa may EDSA Heritage Extension sa lungsod ng Pasay dahil nga yung sa EDSA Rehab, yung kalsada, mayroong mga reblocking. Pero
So far, so good naman. Walang naitalang untoward incident sa mga oras na ito. Alright. Thank you, Noche. Salamat. Balik sa inyong dalawa, Miss Kay at Ate Henry. Balansyado! Maraming salamat, Noche Kaka. Samantala nasugatan sa paputok, pumalo na sa 8 sa Eastern Visayas naman ito. Mula sa ating mga probinsya, unahin natin ang report ni Jimmy Angay-Angay, RH32. Jimmy, balita mo yan. Pumalo na sa 8 ang biktima na putukan ng firecrackers sa Eastern Visayas. Ito ang sinabi ni DOH Regional Criminology Surveillance Unit Head Roderick Boyd Zero. Ayon kay Zero, isa dito na putukan ng sparklers, isang kwitis, 2 sa lantaga, isa sa whistle bomb at 3 ang hindi pa malaman kung anong klaseng paputok. Kaya bukas sa pagsalubong ng bagong taon, nikayat ang mga umayan hindi lang magpaputok para hindi masama sa listahan ng mapuputukan. Sa mga bilang na ito na putukan, may naputulan na dito ng daliri at naputukan sa mata. Mas mabuti gumamit na lang iba pang mga pagpaingay para makaiwas na maputukan ng firecrackers. Mula dito sa DYVL Action Radio Tacloban, ito si RH32 Jimmy Angay-Angay para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipinas. Thank you, Jimmy Angay-Angay. Oy, naku, napakabanas naman ngayon sa Baguio. Parang ayaw ko nang pumunta riyan at ako'y banasin. Bakit naman? Banasin ako eh. Banasin? Bakit? Naku, pa yung mga ganyang kalamig, partner. Ako'y nag-uhubad pa eh. Ay, Oo. grabe ka naman. Sapagkat sa amin sa Iceland. Ay, wow. Taray. Biglang Ay, napa-Iceland. 9.6 sa La Trinidad ang lamig. Hindi mo na lang sinagad pa, nag-South Pole ka na o North Pole ka na. Doon sa tinitirhan ni Santa Claus. Ang La Trinidad sa Benguet nakapagdala ho ng 9.6 degrees Celsius na lamig. Lamig Ngayong yan. araw. Nako, si Romy Gonzales. Romy! Kailangan ng makapal na jacket ngayon sa Baguio City, La Trinidad at Atok Benguet. Sabagat kaninang umaga, batay sa naitala ng Pag-asa BSU Agrometer Unit, diyan sa may La Trinidad Benguet ay naitala ang 9.6 degrees na napakababang temperatura ngayong araw na ito. Samantalang sa Baguio City ay 14.2 degrees naman. Kaninang alas 5 na madaling araw, samantalang sa Atok, na kung saan ay muling naranasan ng frost or andap, ay 10.6 degrees Celsius naman. Kung kaya't inaasahan ayon sa report ng Pag-asa, na bababa pa ang temperatura sa tatlong nabanggit na lugar hanggang sa pagpasok ng Enero, tuloy-tuloy hanggang sa buwan ng Pebrero. Kung kaya't pinapayuhan yung ating mga kababayan na magtutungo dito sa Baguio City hanggang bukas siguro, pagsalubong ng bagong taon, ay magdala ng medyo makakapal na mga damit nang sa ganon ay pananggalan sa napakalamig na klima ngayon dito sa Baguio City at sa area ng Benguet. So far ay wala pa namang malaking pinsala na naidulot ng frost sa Atok Benguet, sapagkat tayo naman sa ating nakuha ang mga reports ay nakapaghanda naman itong ating mga magsasaka, Highland farmers, ng kanilang mga preventive measures, sapagkat bago pa man din dumating itong andap o frost ay nakapagtanim na sila na maaga at naani na rin nila itong kanilang Highland products at hindi ba nagpo-frozen ang mga strawberry diyan? Hindi. Usually mga leafy based sa bali. Tinatama, medyo mataas ng konti diyan sa may La Trinidad. Kay Henry, ang tinatamaan diyan sa may area ng Paway sa Atok. Yung nakikita mong yan. Picture. Sa Atok yan, yung nasa larawan yan. Sa Atok. Nako. Pero kanyan, yan ang garantisadong fresh. Nagyayelo-yelo pa. Anyway, so Romy, ang Baguio ngayon puno na ng tao. Medyo kumonte. Lumawag ang ang traffic ngayon sa Baguio. Mukhang nag-uwian na. Hindi, subagay, madalang yun. Madalang mga kasi bisita Tsaka madalang ang nag-New Year sa
sa hindi nila tahanan. Gusto ng tao, Correct, sasalubungin yung New Year sa sariling bahay. Oo, yung pagsalubong ng bagong taon kasi, family affair yan eh. Correct. Ika nga, Saka mag-New Year. dito na lang sa Baguio kasi mas malamig Taga dito dyan eh. siya eh. Pero Romy, ang susunod naman na aasahan natin na maraming tao nga akyat mga turista ay sa Panagbenga naman. Sa Pebrero na yan. Magsisimula yan sa Pebrero 1 hanggang sa first week ng Marso. Alright. Yes. Sige. O, di ba? So mag-iingat kayo riyan at ikuan mo na lang kami. Itagay mo na lang kami ng tapoy. Tsaka ng ano pa ba? Ihigop mo na lang ako ng sinubawang pinikpikan. Ayan, na may itag. Salamat, Romy! Happy New Year! Romy! Yan ang latest na update. Happy New Year. Ito si RH41 Romy Gonzalez para sa DZRH. Una sa Pilipinas. 9.6 degrees Celsius. Wow, lamig. Banas. Ay, grabe. Yabang naman nito. Mabanas yun. Parang sanay sa Europe, ha? Sa amin na nagzi-0 degrees. Partner. Punta kami Siberia. Sa Russia. Oo. Nagne-negative dun. When I was in Moscow. Ay, wow. Next report. Next report. Sa Batangas at saka sa Quezon pagkalamig na. Bigay kidadayo pa kung saan. Kasi nandun yung, ano ba? Taal? Dolores Quezon. Ako, pumunta kayo. At Cavite pala yung Taal. Pag hindi nangatog ang inyong kwan dyan. Sa Davao, partner. Davao? Anong meron sa Davao? Report. Akala ko, palamigan tayo ng lugar eh. Ito naman ang report galing sa ating Action Radio sa Davao. Lalaking may iniindang sakit. Nako, sad news po ito. Natagpo ang patay sa tinutuluyan sa Davao City. Balita mo yan, June Soter. Hindi na umabot sa bagong taon ang isang lalaking construction worker matapos sa tagpuang patay sa kanyang tinutuluyang lugar sa Silver Street, Mineral Village, Barangay 19 Dasbi, Davao City kahapon Disyembre 29, 2025. Kinilala ng kapulisan ng biktima na si Jerry Salanay alias Jerry. Tinatayan na sa 30 hanggang 40 anyos, may asawa at pansamantalang nanirahan sa naturang lugar. Base sa report ng otoridad, alas 7:45 ng umaga na ipagbigay alam ng Central 911 ang insidente. Dahilan upang agad na magresponde ang mga pulis at rescue team. Ayon sa salaysay ng kanyang katrabaho, dakong alas 7:45 ng umaga ng araw ding iyon na makita ang biktima na wala ng buhay at nakahiga sa kama sa kalawang palapag ng construction site kung saan sila nagtatrabaho. Agad na pinaalam ang pangyayari sa employer at sa mga otoridad. Napag-alaman na ang biktima ay dati nang dumadaing ng ulcer at hyperacidity at humingi pa umano ng gamot bago ang insidente. Idiniklara ng doktor mula sa SPMC ang oras ng pagkamatay bandang alas 8:45 ng umaga. Wala rin nakitang sinyalis ng karahasan o foul play sa katawan ng biktima. Dinala ang bangkay sa isang lokal na punerarya para sa wastong disposisyon habang minumonitor ng kapulisan ng kaso bilang bahagi ng kanilang regular na investigasyon. Ito si June Sotera para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Thank you, June Soter. Samantala, ang Estados Unidos nagalok po ng 15-year security guarantee sa Ukraine bilang parte ng peace plan. Jackie Resho. Jackie? Bilang bahagi ng isang peace plan sa nagpapatuloy na laban sa pagitan ng Ukraine at Russia, may alok na 15 taong security guarantee ang Estados Unidos sa Ukraine. Ito ang inanunsyo ni Ukrainian President Volodymyr Zelensky nitong Lunes matapos ang pagpupulong niya kasama si President Donald Trump sa Florida noong linggo. Bagamat nais ni Zelensky na umabot sana ng 50 taon ng pagtulong ng Amerika sa kanilang bansa para tuluyan ng matigil ang pagsalakay ng Russia sa kanilang teritoryo. Giit ni Zelensky na hindi umano matatapos ang gera nila laban sa Russia kung walang security guarantees o pangakong pagtulong ng ibang bansa kapag sila ay sinalakay. Hindi pa isinasa publiko ng Ukraine o Amerika ang mismong detalye ng security guarantee pero sabi ni Zelensky kasama ito sa peace deal maging ang pag-monitor sa tulong ng iba pang mga kaalyadong bansa. Kinundin na naman ito ng Russia at sinabing hindi nila hahayaang magkaroon ng military deployment ang NATO countries patungo sa Ukraine. Nagpapatuloy pa rin ang tensyon sa pagitan ng dalawang naturang bansa simula noong sumiklab ito noong taong 2014. At yan ang balita mula sa ibayong dagat. Ito si Jackie Resho ng DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Jackie Resho. Samantala sa ating balitang showbiz, Mikey Quintos, natupad ang fangirl dream matapos makakuha ng autograph ni BTS Jungkook. Ibalita mo yan, Josa Cruzat.
Isang tunay na fangirl moment ang ibinahagi ni Sparkle actress Mikey Quintos matapos siyang makakuha ng personalized autograph mula sa BTS member na si Jungkook. Sa Instagram, ipinakita ni Mikey ang naka-frame na bond paper na may pirma ni Jungkook kung saan nakasulat pa mismo ang kanyang pangalan. Ayon sa aktres, wish come true talaga ito bilang isang certified ARMY. Matagal na ang hayag ang tagahanga si Mikey ng BTS. Sa katunayan, noong 2022 ay nagpatato pa siya sa parehong artist na nag-ink kay Jungkook sa kanyang biyahe sa South Korea. Ginaya rin niya noon ang iconic mirror photo ng singer at sinuot pa ang sweatshirt at a bucket hat mula sa parehong shop. Wala pang kwento si Mikey kung paano niya nakuha ang autograph. Ito si Josa Cruzat nag-uulat para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipinas. Thank you, Josa Cruzat. Sino ba si Jungkook? Sa BTS, di mo siya kilala. Ala, OMG, grabe ka partner. Ay, ang aking kilala ay sina Ruben Tagalog at saka sina Paquito Diaz. Ay, naku, mga sumakabilang buhay na natin yung mga yun. Bakit ko kayo mga Jungkook na yan? Ay, Korean. Korean kasi. Korean wave. Ay, si Jumong Tai. Hi, Lisel. I miss you bigla. Ay, Jumong Tai. Ano ba pronunciation nun? Ayun, tama yung pag-pronounce mo. Kasi pag si Lisel kasi ang aking kaharap ibang pronunciation niya ron eh. Paano ba? Sige nga. Basta ako, sabi ko, hindi yan, mali yung pronunciation mo. Ang tama riyan ay Jumong Tai. Hindi yan na pag-pronounce mo eh. Naririnig ko nun eh. Nagagalit siya sa'yo. Ay. Talaga naman, ang saya ng naging 2025 natin. Sana mas masaya ang 2026. Tama. Ayan. Lalo sana tayong pagpalain. Pero para tayo pagpalain, ang lagi naming lambing sa inyo ni partner, tumulong, huwag pababayaan ng mga nangangailangan nating kaibigan. Pero bago tulungan ng kaibigan, ang inyong munang tulungan ay ang sariling pamilya. Ang inyong sarili at inyong mga mahal sa buhay. Ayan. At syempre, susunod na, tutulong din para sa inyong mga katanungang legal. Tatalakayin sa DZRH Usapang Legal kasama si Attorney Rina Seco. Ano ba yung mga pwedeng ikaso sa magpapaputok ng baril ngayong bagong taon? Mayayari kayo rin. Yun ang kanyang pag-uusapan mamaya. Ano sabi ni PNP Chief, pull the trigger and you will lose your badge. Sige kayo. Bye! Ang lagi naming panambitan sa inyo, health is wealth. Ako po si Henry Uri. At ako po si Miss Miss Karen Oyong. Happy New Year! Balansyado! Ang oras na yan ay hatid sa inyo.